Sa loob ng maraming dekada, hinahanap na ng sangkatauhan sa kalangitan ng mga senyales na hindi tayo nag-iisa. Ini-scan ng mga telescope sa mga malalayong galaxies. Nakikinig ang mga radio antennas sa mga bulong ng cosmic noise. Mula sa Earth, palayo ng palayo ang mga space probes, dala-dala ang mga plake at mga mensahe para sa kung sino man o anuman na maaaring makadiscover sa mga ito. Gayunpaman ang universe, nananatiling tahimik. Pero noong 2017, merong nagbago. May nadetect ang mga astronomers na isang bagay na pumasok sa ating solar system nang may kakaibang anggulo na gumagalaw ng napakabilis na tila hindi gravitationally bound sa ating araw. Noong una, kinatalog lamang ito bilang isang asteroid, ngunit sa loob ng ilang araw, napagtanto ng mga scientist na nakakakita sila ng isang bagay na hindi pa kailanman naobserbahan ng sangkatauhan. Ang bagay na ito ay nagmula sa labas ng ating solar system. Tinawag itong Oumuamua. Ang kakaiba sa Oumuamua ay hindi lamang ang pinanggalingan nito, kundi kung paano ito kumilos. Pagdaan nito malapit sa araw ay bumilis ito, bahagya lamang, ngunit masusukat. Normal naman ito sa mga kometa kapag pinapainit ng sikat ng araw ang kanilang yelo na nagiging sanhi ng mga jets ng gas na siyang tumutulak sa kanila. Ngunit walang buntot ang Oumuamua, walang alikabok, walang nakitang outgassing. Wala. Tapos kakaiba ang hugis. Base sa mga pagbabago ng liwanag ng object, ang Oumuamua ay maaaring 10 beses na mas mahaba kumpara sa kanyang lapad. Posibleng cigar shape o marahil ay pancake. Alin man dyan, wala pa tayong naobserbahang ganoong hugis dati. Karamihan sa mga astronomers nag-conclude na bagamat kakaiba ay natural lamang ito. Hydrogen ice, nitrogen ice, isang piraso ng isang mundong mala Pluto. Lahat ng paliwanag ay kapani-paniwala, ngunit wala sa mga ito ang kayang patunayan. Ngunit isang scientist ang hindi nakontento. A.V. Loeb, Chair of Harvard's Astronomy Department, nagmungkahi ng isang bagay na naging balita sa buong mundo. Iminungkahi niya na ang Oumuamua ay maaaring artificial in origin, posible mga debris mula sa alien technology tulad ng isang light sail. Hindi sinabi ni Loeb na ito ay alien technology. Ang sinabi niya ay maaari lamang at ang tahasang pagbaliwala sa ideya na yan ay unscientific. Ang pagkakaibang ito ay hindi mahalaga sa publiko, mas mahalaga ang mismong implikasyon. Sa unang pagkakataon, hayagang sinasabi ng isang mainstream scientist na maaaring may isang bagay na mula sa labas ng ating solar system ang maaaring hindi natural in origin. Binuksan ito ang isang tanong na sinubukan sagutin ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Paano kung hindi tayo nag-iisa? At higit na mas mahalaga, anong mangyayari sa unang kontak? Para maunawaan yan, kailangan nating bumalik. Bago pa man ang modern astronomy, ininterpret na ng mga tao mga kakaibang liwanag sa kalangitan bilang mga Diyos, espiritu o mga omens. Sa 20th century, habang umuunlad ang teknolohiya, nagbabago ang mga interpretations. Napalitan ng mga flying saucers sa mga anghel, pinalitan ng mga aliens sa mga demonyo. Panahon ng Cold War nang dumami ang mga sightings ng mga unidentified flying objects, kung saan ang ilan di kalaunan ay naipaliwanag bilang mga aircraft test o atmospheric phenomena. Ang iba naman ay nananatiling unidentified. Ang astronomer na si J. Allen Hynek, kinuha ng US Air Force upang tumulo sa pag-categorize ng mga UFO reports na ito. Noong una ay binaliwala niya ang mga ito, ngunit sa paglipas ng panahon ay nakumbinsi siya na ang ilang mga kaso ay mahirap ipaliwanag. Upang magkaroon ng kaayusan sa kaguluhan, nilikha niya ang Close Encounter Classification System. Close encounters of the first kind involve ang mga visual sightings. The second kind, kasama ang physical effects. At ang the third kind, kasama ang mga alleged interaction with non-human entities na di kalaunan naging inspirasyon ng pelikulang ito. Hindi ginawa ang sistema para patunayan ng alien visitation. Ito ay isang filing method lamang. Ngunit isang mahalagang bagay ang isiniwalat nito na ang tao
gusto ng kategorya. Gusto natin ang mga hangganan sa pagitan ng kung ano ang posible, kung ano ang imposible, at kung ano ang unknown. Kaya gamitin natin ang mindset na yan, hindi sa mga kwento ng UFO, kundi sa mga totoo, scientifically plausible contact scenarios. Ang pinaka-realistic form ng first contact ay walang kinalaman sa mga spaceships na lalapag sa Malacanang. May kinalaman lamang ito sa mga signals, mga radio waves, electromagnetic transmissions. Ang ideyang ito ay nagbula pa noong mga unang araw ng radio technology. Kung natuklasan ng mga tao ang radio waves, maaaring natuklasan din ito ng ibang mga civilizations. Ang mga radio waves nagtatravel sa bilis ng speed of light. Maaari silang tumawid sa mga distansya sa pagitan ng mga bituin, mura, efficient at nadedetect ang mga ito. Ang logic na yan ang naging dahilan sa pagbuo ng SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence. Sa loob ng ilang dekada, ang mga researchers ng SETI pinakikinggan ng kalangitan, naghahanap ng mga pattern na hindi may paliwanag ng mga natural, astrophysical processes. Karaniwan naman ang random noise. Ang mga pulsar ay dati napagkamalang alien signals, pero ang tunay na intelligence mag-iiwan ng structure, repetitions, mathematical relationships at compression. Sa ngayon, wala pang conclusive na natuklasan. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala nagtatransmit. Napakalaki kasi ng universe, lagpas 100 billion stars sa Milky Way pa lamang. Marami dyan may planeta. Ilan sa mga planeta matatagpuan sa tinatawag na habitable zone. Kahit na bihira ang intelligent life, ipinahihiwatig ng mga numero na dapat ay nag-i-exist ito sa kung saan man sa universe. Ang problema ay distansya. Ang pinakamalapit na star system sa Earth ay ang Alpha Centauri. Mahigit 4 light years ang layo. Anumang signal na madedetect ngayon ay umalis sa star system na yan bago pa man magsimula ang COVID pandemic. At kung sasagot tayo, ilang taon din ang aabutin bago makarating ang mensahe sa kanila. Ang komunikasyon ay hindi magiging isang pag-uusap, ito'y magiging isang archaeology. At yan ay nagdudulot pa ng isa pang problema. Paano kung nakatanggap na pala tayo ng mga signals, ngunit hindi lang natin ito nare-recognize? Ang human technology halos isang siglo ng maingay. Ang bubble ng signals natin nasa 100 light years wide na. Ngunit sa galactic scale, wala lang yan. Maaaring may umusbong at bumagsak ng mga sibilisasyon sa labas ng bubble na yan nang hindi man lang nalamang nag-i-exist pala tayo. O mas malala pa, maaaring alam nga nila at pinili lang nilang manahimik. Diyan papasok ang isa sa pinaka-nakakabagabag na idea sa modern astrophysics, ang dark forest theory. Ilang beses na din nating nabanggit yan sa channel na ito. Iminumungkahi ng teorya na ang universe ay parang isang madilim na kagubatan. Bawat civilization ay isang hunter, tahimik na gumagalaw. Kung gagawa ka ng tunog, kung ipapaalam mo ang iyong lokasyon, nanganganib kang mapatay ng isang bagay na hindi mo nakikita. Sa modelong ito, ang mga advanced civilization hindi nagbo-broadcast ng mga signal. Nakikinig lamang sila at kung may matuklasan silang ibang civilization, tatapusin na nila ito bago pa man ito maging banta sa kanila. Hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa survival. Nagkakaroon ng sense ang ideyang ito kapag inisip mo na ang technological advancement ay kadalasang umahantong sa weaponization. Mga sandatang nuklear, mga autonomous drone, artificial intelligence. Kung ang isang civilization ay kaya mag-survive sa mahabang panahon para maging dalubhasa sa interstellar travel, maaaring dalubhasa na din sila sa mga extinction level weapons na nagpapahiwatig ng isang nakakabahalang posibilidad na hindi kawalan ng ibig sabihin ng katahimikan. Tahimik dahil sa takot. Pero sabihin na natin ang first contact ay hindi dumating bilang isang signal. Sabihin na natin dumating ito bilang isang presensya. Sinasabi ng ilang mga researchers na kung nais ng mga extraterrestrial na i-explore ang universe, ang pagpapadala ng mga biological beings ay magiging inefficient. Ang space ay mapanganib, ang radiation nakakasira ng DNA at napakalaki ng time spans. Tila ang masangkop sa trabahong ito ay mga machines.
Diyan pumapasok ang idea ng non-biological intelligence. Mga von Neumann probes, self-replicating machines, nagtatravel sa pagitan ng mga stars. Nangangalap ng mga datos, bumubuo ng mga kopya ng kanilang sarili at nagpapatuloy palayo. In theory, ang isang sibilisasyon ay maaaring galugarin ng isang buong galaxy sa loob lamang ng ilang milyong taon gamit ang teknolohiyang yan. Isang kisap mata sa cosmic time. Kung nag-i-exist ang ganito mga probes, maaaring nandito na mga ito, nanonood, nagre-record, hindi nakikipag-ugnayan. Ang ideyang ito ay naaayon sa Su hypothesis, ang paniniwala na ang Earth ay inoobserbahan na parang isang nature preserve, sadyang nakahiwalay upang ang sangkatauhan ay natural na umunlad. Walang pakikipag-ugnayan, walang panghihimasok, obserbasyon lamang. Pero may darker version ng idea na yan, ang Berserker hypothesis. Imbis na exploration, ang mga machines ay dinisenyo for destruction. Anumang sibilisasyon nang umabot sa isang punto ng technological threshold ay winawasak na bago pa man ito kumalat. Hindi dahil may ginawa itong masama, kundi dahil maaari. Ang mga machines na ito ay hindi makikipagnegosasyon. Hindi sila magbibigay ng babala, kikilos lamang sila. Kung totoo ito, ang sarili nating technological growth ay maaari maging isang extinction countdown. Ngayon ay kailangan nating tanungin, bakit ang Earth? Mula sa cosmic perspective, ang Earth ay natatangi. May liquid water, plate tectonics, protective magnetic field, at isang pagsabog ng biodiversity na walang kapareha sa ating solar system. Hindi lang basta nag-survive ang buhay dito, nag-diversify pa. Kung ang isang external intelligence ay nagkakatalog ng mga planeta, mamumukod tangi ang Earth. Maaari makabuti yon o maaari ding makasama. Sa puntong ito, mahalagang magdahan-dahan dahil maaaring ito ang realidad. Walang confirmed evidence ng alien contact. Kakaiba man ang umuwa-muwa, may mga natural explanations na nag-i-exist. Walang nakitang artificial signal ang SETI, walang probe, walang machines, walang craft na na-verify na non-human. Bawat teorya ang tinalakay sa ngayon, ang Dark Forest, Su hypothesis, Berserkers, ay nariyan dahil sa mga kulang na datos. Ang mga ito ay mga tangka na ipaliwanag ang katahimikan ng universe, na ang ibig sabihin ay mas tungkol ito sa takot ng tao kaysa sa mga intensyon ng mga aliens. Pero bawat pangunahing discovery sa kasaysayan ng tao ay minsan nang itinuring na imposible. Mga kontinenteng gumagalaw, mga invisible germs, mga black holes. Ang tanong ay hindi kung nag-i-exist ba ang mga aliens. Ang tanong ay handa ba tayo? Handa ba tayo sa confirmation o sa kahinatnan kapag tayo ay napansin? At ang part na yan, medyo nakakabahala. Sa tuwing pinag-uusapan ng mga aliens, lumalabas palagi ang isang tanong. Kung totoo sila, malamang alam na ng mga gobyerno, di ba? Katanggap-tanggap naman ang assumption na yan. Nagpaplano ang mga pamahalaan para sa mga digmaan, pandemya, pagbagsak ng ekonomiya, maging ang mga pagtama ng asteroid. Tiyak na mayroon silang plano para sa first contact sa mga extraterrestrial. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakabahala. May mga dokumento, may mga programa, may mga opisyal na pagkilala, ngunit walang kumpirmado, pampubliko at komprehensibong plano para sa pagharap sa intelligent non-human contact. At may dahilan kung bakit. Ang interes ng gobyerno sa mga unidentified flying objects ay hindi nagsimula sa mga aliens. Nagsimula ito sa takot, partikular noong Cold War. Late 1940s, nagsimulang makatanggap ang US ng mga ulat tungkol sa mga kakaibang bagay sa kalangitan. Noong panahong iyon, ang pangamba ay hindi tungkol sa extraterrestrial life, kundi sa Soviet technology. Anumang unidentified ay potensyal na banta. Humantong ito sa isang serye ng mga investigasyon, Project Sign, Project Grudge at kalaunan, Project Blue Book. Sa loob ng halos 20 taon, sinuri ng US Air Force ang libu-libong ulat ng UFO. Karamihan ay may papaliwanag ng mga aircraft, balloons
astronomical objects o misidentifications. Gayunpaman, isang maliit na porsyento ang nananatiling hindi may paliwanag kahit na natapos na ang investigasyon. Nang matapos ang Project Blue Book noong 1969, maingat na isinulat ang opisyal na konklusyon. Walang ebidensya na ang mga UFO ay isang banta sa national security. Walang ebidensya na ang mga ito ay extraterrestrial. Ngunit wala ring pag-amin na naipaliwanag ang lahat ng mga kaso. Mahalaga ang distinction na yan. Pagkalipas ng ilang dekada, bumalik ang usapin sa pagkakataong ito ay tahimik. Noong 2017, may mga ulat na lumabas tungkol sa isang programa ng Pentagon na kilala bilang ATIP, ang Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ang layunin nito ay imbestigahan na tinatawag ngayon ng mga UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Sadyang binago ang terminolohiya. Ang UFO ay may dalang cultural baggage. Ang UAP ay tunog klinikal. Kasabay ng pagsasapubliko ng programang ito ay ang ilang mga videos ng militar. Isa sa pinakasumikat na video ay ang encounter ng piloto ng US Navy sa isang puti at pahabang bagay na binansagang tic-tac na tila gumagalaw sa mga paraang higit sa alam nating kakayahan ng isang aircraft. Walang nakikitang propulsion, bigla ang pagbilis, agad na paghinto, pagbaba mula sa mataas na altitude to sea level sa loob lamang ng ilang segundo. Gumawa ang Pentagon ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Kinumpirma nila na ang mga videos ay totoo. Hindi nila sinabing alien ang mga iyon, ngunit hindi rin nila sinabing alam nila kung ano ang mga iyon. Noong 2021 at muli sa mga sumunod na taon, naglabas ang gobyerno ng US ng mga opisyal na ulat ng mga UAP. Daan-daang insidente ang mga naikatalog. Marami ang iniuugnay sa mga drone, balloons, sensor errors o mga natural phenomena. Ngunit may maliit na porsyento ang nananatiling hindi may paliwanag dahil sa hindi sapat na datos o anomalous behavior. At sa muli, maingat ang pagkakasulat. Walang kumpirmasyon ng extraterrestrial origins. Wala ring tiyak na paliwanag. Ang ganitong pattern ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay. Kung ang mga gobyerno ay may proof ng alien intelligence, halos imposible itong isikreto. Libu-libong tao ang kailangang involved. Ang data, natural na maglilik. Lalabas at lalabas ang mga physical evidences. Sa halip ang nakikita natin ay kawalan ng katiyakan at hindi mahusay ang mag-handle ng uncertainty ang mga gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit ang pinaka-developed global alien-related plan ay walang kinalaman sa mga aliens. Tungkol ang mga ito sa mga asteroids. Ang mga planetary defense protocols nag-i-exist dahil predictable ang mga asteroids. Pwedeng kalkulahin ang kanilang mga trajectory. Ang mga impacts pwedeng i-simulate. Maaring imodelo ang mga desisyon. Pero ang alien intelligence, hindi maaari. Ang presence ng isang intelligent extraterrestrial ay nag-i-introduce sa mga variables na sadyang hindi kayang pagplanuhan, gaya ng layunin, ethics, communication, technology, motivation. Hindi lang mahirap ang pagpaplano sa mga yan, posible din itong magdulot ng destabilization. Isipin mo ang isang gobyerno na magsasabing, hindi natin alam kung tayo lang ang buhay sa universe at kung hindi man, hindi natin alam kung ano ang kanilang mga intensyon. Sa pahayag na yan pa lamang ay maaaring magdulot na ng takot, pagbagsak ng merkado, religion crisis at geopolitical instability. Kaya sa halip na alien contingency plans, iba ang inaasahan ng mga gobyerno. Risk management, maliliit na task force, scientific panels, control disclosure. Mga bagay na nagbibigay diin sa kawalan ng katiyakan sa halip na banta. Hindi dahil itinatago nila ang katotohanan, kundi dahil minsan ng kawalan ng katiyakan ay mas mapanganib pa kaysa sa kamangmangan. Hanggang sa puntong ito, bawat teorya ang ating tinalakay, ang dark forest, ang Su hypothesis, mga berserker probes, non-biological intelligence ay nag-i-exist dahil sa iisang dahilan, ang katahimikan ng universe. Tinitingnan natin ang universe na puno ng daan-daang bilyong galaxies. Bawat isa may bilyong-bilyong bituin at wala tayong naririnig. Walang mga signals, walang mga bisita, walang malinaw na ebidensya.
Ang contradiction na ito ay kilala bilang Fermi Paradox. Kung common lamang ang intelligent life, nasaan silang lahat? Ang mga karaniwang paliwanag ay nagtatago sila, nakamasid sila, patay na sila. Sila'y mga machines. Ngunit may isa pang posibilidad, isa na bihirang pag-usapan. Paano kung ang problema ay wala roon? Paano kung ang problema ay tayo? Ina-assume natin na ang intelligence ay inihahayag ang kanilang mga sarili, na ito ay nakikipag-ugnayan, na ito ay nag-i-explore palabas, na ito ay nag-iiwan ng mga palatandaan na maaari nating ma-detect. Ngunit ang mga assumptions na yan ay batay sa ikinikilos natin. Ang isang non-human intelligence, maaaring hindi gumagamit ng radio signals, maaaring hindi nito pinahalagaan ng komunikasyon, maaaring hindi ito nag-iisip sa mga timescales na naiintindihan natin, maaaring hindi intelligent life form ang tingin nila sa atin. Isipin mo ito, sa halos buong kasaysayan ng Earth ang mga tao ay nag-i-exist kasama ng mga hayop na masasabing matatalino rin sa iba't ibang paraan. Mga dolphin, pugita at mga corvids, kasama natin sila sa planeta, ngunit hindi natin sila tinangkang kausapin. Pinagmamasdan natin sila, pinag-aaralan natin sila, minsan ay sinasamantala pa nga. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa wala tayong paki. Sadyang hindi natin sila kapantay. Ngayon ay palakihin mo yan kung nag-i-exist tayo para sa mga extraterrestrials na para nag-i-exist sa mga langgam para sa atin. Kung gayon ang ating mga lungsod, teknolohiya at mga away ay maaaring walang kabuluhan para sa kanila. Gaya ng wala naman tayong pakialam sa dalawang grupo ng mga langgam na nag-aaway. Baka nga background noise lang tayo. May isa pang nakakabahalang ideya na maaaring hindi pa nalalagpasan ng tao ang hangganan. Sa ganitong pananaw, ang mga sibilisasyon ay nagiging visible lamang kapag naabot na nila ang isang level ng technological capability gaya ng artificial intelligence, self-replicating system, mga interstellar probe. Pero kung wala ka pa niyan, hindi ka mapapansin. Kung totoo yan, hindi binabantayan ng Earth dahil sa kung ano ito. Binabantayan ito dahil sa kung anong maaari maging kahinatnan nito. Kaya't ano ang mangyayari kapag sa wakas ay napansin tayo? Hindi kinontak, hindi sinalakay, napansin lang. Dahil mula sa sandaling iyon ng sangkatauhan ay hindi na nag-iisa. Ang kasaysayan ay mababago ng direksyon. Ang bawat kwento ng tao hanggang sa puntong iyon ay magiging pre-contact history. At anuman ang sumunod na mangyayari, magpatuloy ang katahimikan o sa wakas ay may sasagot. Ito ay isang bagay na hindi natin kontrolado. Hindi kailangan magpaliwanag ng universe sa atin. At kung may isang aral na itinuro sa atin ng kasaysayan, ang mga discoveries na nagdulot ng malaking pagbabago ay siyang mga hindi natin pinaghandaan. Minsan ang pinakanakakatakot na sagot sa tanong na are we alone ay hindi oo o hindi, kundi hindi ka pa handa. At sa ngayon, nagpapatuloy ang katahimikan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.